Lumobo na sa mahigit 17 trilyong piso ang utang ng Pilipinas. Puna ng isang ekonomista, gumagastos pa rin ang gobyerno na parang may pandemya. Ang tugon dyan ng gobyerno at kung may balak bang magdagdag ng buwis. Sa pagtutok ni Mariz Umali. Nakalulula na ang lagpas 17 trilyong pisong utang ng Pilipinas. Kung pagbabayarin ang bawat Pilipino, lalabas na bawat isa meron ng 153,000 pesos na utang. At ang perang ibabayad ng gobyerno sa utang at interes nito, nakaaagaw sa mga programa at serbisyo para sa taong bayan. It is always a concern, and that's why we're reducing the deficit and making the economy grow at a faster rate. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, kung tutuusin, para rin naman sa pagpapalago ng ekonomiya at iba pang gastusin ang pangungutang. Yung inuutang natin, ginagastos natin, yung sa domestic part, yun din sa mga karamihan ng mga infrastruktura natin. Halimbawa, tulay, kalsada, airport, seaport, irrigation, dyan napupunta yung utang natin. Ganito na rin naman ang ginagawa ng mga pribadong kumpanya kung gusto nitong lumaki ang kita na makalilikha ng dagdag trabaho. Sa ating bansa naman, ganun din yun. Can we borrow money to make the economy grow at a faster rate by giving jobs to people and reducing poverty? Bawat administrasyon may inuutang. Sa paglipas ng mga taon, pataas yan ng pataas. Maliban lang sa administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino nang bumaba ang inutang ng Pilipinas. Pero mula noon, tumaas na ulit. Nagsimula kasi tayo ng pandemic period. Sarado lahat, walang negosyo dahil nag-lockdown tayo. Kailangan mo magbigay ng tulong sa ating mga kababayan. So saan natin pwede kunin yon? Wala tayong revenues, wala tayong profit sa utang. Pero puna ng isang ekonomista ngayong tapos na ang pandemya, Hindi naman na tayo pandemic, pero we are still spending as if it were a pandemic. And much of it really, I'll have to be brutally frank about this, yung tungkol sa ayuda na many would question really, is it really the best way to spend money? Ang increase nito ay napaka-minimal. Single digits. If you compare it to the previous administrations, at least, kaya to lumaki ng ganito. Kasi ang utang compounded, di ba? kahit ang mga mayayamang bansa nangungutang. Sa Southeast Asia, mas malalaki pa ang utang ng Singapore, Indonesia at Thailand kaysa sa Pilipinas. Yan ang katotohanan. Lahat yan may utang. Bukod kasi sa laki ng utang, ang mas dapat tinitignan ang kakayahan ng isang bansa na magbayad. Nasusukat yan ng debt to GDP ratio o ang halaga ng mga produkto at serbisyo sa isang bansa sa loob ng isang taon kapag ibinangga sa ibinabayad sa utang. Sabi ng mga eksperto, masasabi pa namang kayang magbayad ng isang bansa kung nasa bandang 60% yan. Sa Pilipinas, pinakamataas na simula noong 1987 ang mahigit 71% na debt to GDP ratio noong 2004. Bago yan, tuloy-tuloy nang bumaba sa halos 40% na lang noong 2019 bago tumaas na naman. Ngayon nasa mahigit 62% na yan. Bahagi ng pambayad syempre ang buwis na binayaran hindi lang ng mga may sahod, kundi sa marami nating binibili tulad ng VAT. May balak bang dagdagan yan? Wala naman. Wala kaming balak na bagong buwis. Inaayos lang din natin yung patakbo ng ating ekonomiya. May mga konting pagbabago. Sa huli, bukod sa laki ng utang at kakayahang bayaran nito, dapat ding tignan ay kung may napupuntahan ba talaga ang inutang na mga Pilipino rin ang papasan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras.